Baka hindi ka makauwi sa araw na ito. Nagsisinungaling ka na naman eh. Ngayon, meron ka ng quadruple. Yes, Mr. Chair. Oh, ilang project ang na-execute mo na? Marami na eh. O kanina sinabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Yari ka. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Mr. Chair. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito ha. Mr. Chair. Dito lang nagsisinungaling ka na eh. Sabi mo hindi ka pa nakapag-umpisa ng project. Paano ka naging quadruple A? Mr. Secretary, alam niyo, namomonitor niyo ho ba na karamihan sa mga RD ninyo at district engineer ay mga kontratista din? Construction company. That they have construction firms. Di po. This is one thing that I want to unearth actually in this process, Your Honor. Na meron po ba kayong mga lifestyle check? Kahit in your inter lang sa office ninyo na baka yung mga undersecretary natin, 5 yung bahay dyan sa Corinthians, yung ilang USEC natin, may mga eroplano, may mga yate. May ganun ho ba? Wala rin. Your Honor. Wala rin. Okay. Kasi sir, sabi for now, kay kami nag-uusap-usap dito, sa DPWH mo makikita ang pinakamayaman na opisyal sa ating bayan. The Department of Public Works. Dati po, Bureau of Customs. Ngayon, Department of Public Works and Highways na. Dahil billion po pinag-uusapan. But anyway, so pwede kayong dayain ng mga tao ninyo sa region, sa district, pwede magsinungaling at sasabihin, Secretary, tapos na po ito. So wala kayong way to find out na yung project na yon completed at hindi substandard? Wala pong ganon? Well, we rely actually on the data that is fed to us, actually, the central office, Your Honor, at that point in time. No? But, this data, Mr. Secretary, you're just relying sa mga tao ninyo sa field, sa district engineer, Yes, Your sa Honor. regional director. Yes, Tama Your po? Tama po. So, ang ibig niyo pong sabihin, yung dadaan ng kontrol ay pupunta ako sa probinsya ngayon. Hindi ko sigurado kung safe po ba yun. Talagang matibay ba yun? Because you're just relying. Paano kung substandard po yung tulay? Kagaya po nang nangyari sa Kabagan, Isabela. Paano po yun? How? How will you know? How will I know? Na driver mo, kasama ko, pamilya ko. Mag-out of town kami, long weekend pa naman next week at this Thursday. Paano pala kung substandard pala ho yung tulay na yun? Let's not talk about flood control muna. Let's talk about these projects. Kung hindi po ninyo namomonitor at yung umaasa lang kayo sa mga tao ninyo, how are we going, ika nga masasabi natin, safe yung kalsada na yan, safe yung tulay na yan? Kung umaasa lang po kayo sa report ng district engineer, project engineer, regional director, may kutsabahan ho yan eh. Yun. Let's face it. Dapat kasi merong counter-check yan eh. Ibang ahensya. Alam niyo naman ho, may kutsabahan. Tama po ba? With your RD, DE, project engineer, at saka contractor, may kutsabahan na yan, Mr. Secretary. Your Honor, I think your premise is correct. That I think at the central office, even me, I would just have to rely on the authenticity of the reports that come to me actually from the field offices, all over the country. Okay. So until such time that there's a report, there is a report that will come to me that hindi tama, then that's the time that I have to have an action on it. Kaya naman pala daming nakakalusot kasi kung ano yung sabihin ng nasa baba, yun na lang. So kung walang magreklamo, parang hindi malalaman sa itaas. Your Honor. My last question, Mr. Secretary, to give way to to our colleagues here. Mr. Secretary, alam niyo, namomonitor niyo ho ba na karamihan sa mga RD ninyo at district engineer ay mga kontratista din? Construction company. That they have construction firms. Di po. This is one thing that I want to unearth actually in this process, Your Honor. Hindi niyo na rin ba narinig yung in-house construction, Mr. Secretary? Kami na lang gagawa, kagaya po na nangyari sa akuan. Kami nang gagawa, ako nang gagawa dahil ako district engineer. Kasi may construction company. Hindi niyo rin po naririnig yung in-house construction na yan? Nako. You are asking whether Yes. there are district engineers who are contractors? Yes. Will you not also ask how many congressmen are contractors? Mamaya pa yan sa second round, Mr. Chair. Dito muna sa second round yung tatanungin ko. Yes. Go ahead, Mr. Secretary.
Well, I cannot ascertain anything, but I think honestly I have heard of this. Ang huli na lang, I'm sorry, Mr. Chair, I lied to you. Na meron po ba kayong mga lifestyle check? Kahit in your intern lang sa office ninyo na baka yung mga undersecretary natin, 5 yung bahay dyan sa Corinthians, No. yung ilang USEC natin, may mga eroplano, may mga yate. May ganun ho ba? Wala rin. Your Honor. Wala rin. Okay. Kasi sir, sabi for now, kahit kami nag-uusap-usap dito, sa DPWH mo raw makikita ang pinakamayaman na opisyal sa ating bayan. The Department of Public Works. Dati po, Bureau of Grabe. Customs. Ngayon, Department of Public Works and Highways na. Dahil billion po pinag-uusapan. But anyway, thank you po, Mr. Chair. I yield the floor. Second round na lang po ulit. Sandali lang po ito, ano? Bago ko makalimutan, Madam Secretary of the DBM, will you be able to submit to this committee the flood control projects budget from the unprogrammed funds and BICAM insertions starting from 2023, 2024, and 2025? Yun lamang unprogrammed and BICAM insertions, flood control projects. Kasi po, kaya gusto naming emphasize ito, mas malaki po yung kinikita ng politiko dito sa unprogrammed and insertions. Bigyan ko na po kayo ng example. Yung politiko, sabi po sa report, initial report, pagka ganito yung tipo ng project, 30% siya. Yung bidding back and losing bidders, inaayos po yan That's 5%. Project implementation, andyan na yung DE, at saka yung kakunsaba, quality control, 5%. And then, DE and others, 5%. Quality control, 2%. Meron pang COA, 1%. Ako. Madam COA, this is an open secret. Regional directors and USEC through the DE, 4%. Contractors tax, 7%. Contractors profit, 15%. Saka yung royalty. Ito po yung panghiram-hiram ng mga lisensya. 5%. Alam mo ang total, Madam Secretary? 74%. Ang natitira po sa project, 26% na lang. Grabe naman. O ibig sabihin po, kung ang flood control project is 100 million, ang talagang magagamit is 26 million. Sus ko po. Talagang walang mangyayari po sa atin. Kaya ko lang po tinatanong, sana padala po ninyo 2023, 24, at saka 2025. We will furnish the committee, Mr. Chair. Okay, Yeah, tas follow up lang po. Salamat po. Follow up po kasi may valid po yung point niya kanina. Identified na po natin yung 11 probinsya na flood-prone areas per the National Adaptation Plan of the Philippines 2023-2025. Bakit po 5 lamang na probinsya ang napagtuunan doon sa flood-prone provinces na yon? At ang napagtuunan po ninyo, wala po doon sa listahan na yon, is Cebu Province, 414 projects. Isabela, wala din po doon, 341 flood control projects. Albay, 273 flood control projects. Wala din po sa listahan yon. Leyte, Nako. ba't ka napatingin sa akin, Senator Migs? Leyte, wala din po sa listahan. 262 projects. Senator Bam, ang Tarlac, kasama kaya okay lang naman. Kasi pareho kaming Tarlac 258 lang. Kung ikukumpara sa Cebu na 440. Camarines Sur, wala po. Camarines Sur, wala. 252. What is the logic, Mr. Secretary? Ang tinatanong po niya kanina, Yun. kung nandito lang, wala tayong po problemahin.
whatever equity you have been trying to project, equity. Logic. What is the logic? Wala sa flood. Ba't ka maglalagay doon? Hindi nga sa kasali. Para ba nga nangyari sa secretary? Hindi naman siya nagugutom. Doon ka nagbigay ng pagkain. What is the logic? Doon ata malaki ang alam na. Malalaki po ito eh. Excuse me, Your Honor, as I've been trying to explain actually, these are actually, first of all, in the National Expenditure Program that we submit, these are the priority projects that are processed actually in the field. So whatever is the proposal. Naintindihan po natin yun. If it is processed on the field, you will start doon sa listahan ng flood-prone areas. Yes, Your Okay Honor. lang yun. Yes, Your Honor. Do not start with the areas na wala naman pong panganib Opo. ang pagbaha. Questionable po yun eh. So dito po makikita talaga yung talagang walang coordination. Kahit ang natutupad na lang talaga rito yung mamaya sasabihin mo kung sino-sino because you have to name names. Sabi mo kanina, ikaw ang nagpanukala nito. So I will ask you to name names later on. Yun muna po. I will call the former Senate President, Senator Subiri, for your questioning. Maraming salamat, Mr. Chairman. Mr. Secretary, good afternoon to all the members of the DPWH Good afternoon. and Secretary Pangandaman and all the other departments. Alam mo, let's address the elephant in the room, Mr. Chairman. Let's already address the elephant in the room. The DPWH is not all at fault. Kasi yan, kanina pa, nahiya lang si Secretary, Mr. Chairman. Pero in our conversations together, Yan kasi ang problema eh. Nahiya lang daw. Kung bakit hindi pa sabihin kung sino talaga yung... Bakit kasi hindi nyo pa diretsuhin kung sino talaga yung may kasalanan? together with Secretary Mina, na mamanggal yung budget. Iba yung NEP, paglabas po ng ng GAA, yung General Appropriations Act. And I've had conversations with the good secretary na sabi niya, wala na yung aming flagship projects. Wala na kaming road right of way. Out of sheer frustration. Hindi kasalanan ni Sec. Yun, Mr. Chairman. Kasi tamang sinabi niya, pagdating sa NEP, vetted na yan. May RDC Council approval yan. Napakahirap, napakahigpit. And the DBM also knows that there's a vetting process. Kaya paglabas po ng budget, iba nang itsura ng budget, wala na po sila magagawa dahil batas po yan. Kailangan po nilang i-implement yun. That's the elephant in the room. Kaya tama si Toby Chanco sa Kongreso kahapon. Ibigay yung mga amendments from the NEP and after the BICAM. Kasi napakasimple lang po yan eh. Ito po yung NEP, ito po yung amount. Yung marami dyan, walang kalokohan na projects, walang flood control, walang cat's eyes, walang pagbili ng solar lamps, paglagay po ng road barrier, rock netting, tsaka yung pintura sa kalsada. Paglabas ng budget, inamend yung budget nila, linagay na po lahat yun. Naku po. We need to find out the proponents of that, and the president is in the right track. Kasi I've seen the president's frustration when I was Senate President na talagang bakit namamanggal yung budget ba't nawala yung aking legacy projects. Kaya for 3 years, nawalang legacy project yung ating Pangulo dahil nga, siguro there was a free hand and we're all guilty, no? Both House and the Senate. So, I think, wag na tayo magsanto-santo dito. Ilabas na natin yung listahan. Sino ba nag-amend yan? Tapos depensahan ng congressman o senador sa Luneta kung kaya niyang idepensahan. Ba't niya linagay doon? Tama sinabi ni chairman. Maraming project dyan, ghost. Meron pa nga hindi ghost. Ginawa pero kalahati lang. Supposed to be 100 linear meters. Naging 15 linear meters na lang. Di dapat kasuhan yun because that's a public infrastructure project. If it is not 100 linear meters under the contract, they do 50 linear meters. You can file a case like what they did to Napoles and file a case against them for substandard projects. Kung pag ngayon, gumuho ng tubig, gumuho din yung project. Labas ng kabilya, walang kabilya, kawayan lang. Nandun sa Albay, sa home province ng aking nanay. Panay,
Coco lumber. Gusto Mhm. po. Tsaka bato. Sa semento. Yung semento mas manipis pa sa platito yung semento. Yan, kasuhan yan. Kasuhan ka agad yan. Tapos tignan mo yung proponent. Kung wala po sa NEP yan, sino ba naglagay na politiko dyan? Yan ang tanungin natin kasi there's always a day of reckoning in the elections. You will always say, kayo pala proponent na itong mga substandard projects. Lagot kayo sa amin kasi binaba kami dito. That's the elephant in the room, Mr. Chairman. I did not want to make an opening statement, but watching this talaga angers me. And I am so happy that the minority leader, together with Senator Lacson, together with Senator Sherwin Gatchalian, our chairman of the Committee on Finance, and the members of Congress now will be transparent. If there are amendments to be made in this budget, let's defend it on the floor. Kung may kalsada doon sa gitna ng probinsya ko ng Bukidnon, walang tulay, yung mga teachers nalulunod, yung mga estudyante nalulunod, I will stand up here and defend a bridge project for that. And then convince my colleagues for that amendment with the approval of the local government unit, the RDC, and the DPWH. Pero yung mga bulagaan lang na after one night, nandun na lahat. Wala na po silang mavevet, wala na po silang magagawa. Kawawa din yung mga to. They become our punching bag. But let's start from the beginning. Where did the funds come from? Where are the sources of these funds? And let's expose it once and for all. Parang sa nangyari sa Napoles, lumabas lahat ng pangalan. May mga politiko ay ilabas sa mga pangalan. Ilinabas nun at that time it was Chairman Chofisto Gingona III. Yung anak ni Vice President o Senator. Linabas niya for them to defend themselves in the annals of the halls of the public opinion. So Mr. Chairman, I pray for you. I want you to have more power, more strength, and better health. Because in the next few meetings to come, in the next few hearings to come, people will look towards you and this committee, together with the DPWH and now I'm so happy that Ma'am Mina Pangandaman, she inspects projects na. Maganda po yan, ma'am. You're the only secretary of the DBM that I know who's gone out of the office and actually do actual inspection. Kasi tama po yan, kasi pag humingi sila ng pondo sa project na yan, alam na ni Ma'am Mina, bakit ko bibigyan ng project yan na palpak yung project na yan. So at least alam niya na. So I salute them for now their process for reform. But we must fix what has happened in the past. And if cases have to be filed, let's file the cases if need be. Thank you, Mr. Chairman. Thank you for your prayers, Senator Monsignor. Prayer for you, Mr. Chairman, the members of this Thank committee. you. Thank you. In my list, Senator Mark Villar, and Senator Win. Ito, isa lang to. No? Mayroon pang mga iba ho dyan na tinitignan ho namin. So paano ho nagkaroon ng ganitong contractor na nakakuha ng napakalaking kontrata? Your Honor, as I am informed, actually yung capitalization is actually for the company. Yes, I know. Yeah, the company. But in the process of pre-qualification, for Your Honor, yung net financial contracting capacity is based on a Current assets minus current liabilities Audited. times 10. audited Kung negative yung capitalization niya, common sense naman ho eh. Balik tayo. Kung balik yung sa slide before. Kung ang capitalization niya hindi, yung kanina. Kung ang capitalization yan, titignan niyo ho, 1 million lang ho. Kahit i-minus niyo pa ho yung current liabilities niya, hindi ho siya talaga aabot ng 7 billion. Ito official statement ho ito, nakuha namin sa SEC. So ang punto ko ho, meron ho talagang mga tao na linalaro po yung pre-qualification stage. Mr. Chair, with the Yeah, go ahead. permission of Senator Gatchalian, Mr. Chair, pwede malaman from Secretary Bunuan kung sino itong QM? Sinong tao ito sa likod ng QM? Sino may-ari nito? QM Builder. Kasi grabe naman, puro red yung pinresent ni Senator Gatchalian. Tapos, paano nakakuha ng ganitong kalaking kontrata? Gusto ko lang malaman po for the benefit of our people na
na nanonood ngayon. Sino po yung QM? QM Builders, on my record, Your Honor, is actually managing officer here is Mr. Alan Kirante Kirante, in Cebu. Cebu. Yes. Andito ba? Andito ba? Mr. Chair? Mr. Kirante, ikaw bang may-ari nitong QM Builders na kumpanya? Yes, Mr. Chair. Yung present ni Senator Gatchalian na puro pula, puro logi. Can you comment on that? Nagtataka ko, Mr. Chair, kung saan magaling yung information kasi ang QM Builders, nag-upisa tayo sa 1992 as a dealer of hardware and construction materials. Tapos, noong 2003, nag-venture tayo sa construction To make it short, pinakita, ano ko na lang. totoo ba yung sinabi ni Senator Gatchalian? Hindi, totoo yan. So, hindi totoo? Galing ho to sa SEC. Is easy yan, ang record. Hindi kasi yung totoo lang, sorry, to make it short, yung QM Builders quadruple A at tayo eh. So anong corporation po ang gamit nyo? Kasi ito po, hindi naman namin to inimbento, kinuha namin Baka siguro yung ano yan. sa Kasi GIS nyo ito eh. Mr. Che, siguro yung nakuha niyo sa hardware namin, hindi sa construction. Kasi yung hardware namin, Mr. Che, pareho yung pangalan. QM Builders yung isa, construction supply, at sa yung isa, QM Builders construction talaga. I-submit nyo na lang ho sa amin yung dalawang corporation ninyo. Yung sinasabi nyong construction company at ito yung, ewan ko kung ano ito, yung itong hardware ho ninyo. Submit nyo ho sa amin lahat ng dokumento ho ninyo. Yes, Mr. Che. Chairman, may just add, FS po, financial statements, audited financial statements submitted to the BIR every year. Yan po, Mr. Chairman. Mr. Che, dalang-dala ko ngayon. Mr. Kirante, please submit the financial statement of whichever. Ibig mo sabihin, dalawang QM Builders Inc. ang ginamit mo, dalawang pangalan, dalawang kumpanya. Ganun ba yun? Ang nakalagay first, yung QM Builders na nag-umpisa kami sa 1992, isang hardware yon. Tapos ng 2003, nag-venture kami ng another business, yung construction, QM Builders Construction na yon. Bali, isang pangalan, dalawang klase ng business. Kaya nung 2024, naging quadruple A tayo. Kaya, sa tingin ko, mali. Kasi yung NFCC namin, 40 billion eh. Ngayon. Kaya ngayong kuha naming project is only, wala nga 10% sa project namin nakuha per year. Pasabit na lang sa amin, Mr. Kirante, nung mga dokumento. Yes, Mr. Che. Thank you, Senator Sherwin. That is why, with your presence today, I hope yung mga umiiwas ngayon na mga contractors na hindi pupunta dito will be inspired, will be motivated by your presence na nasagot mo na yun pala sa isang kumpanya mo. So, sana magsisipot sila. Yung mga absent ngayon, next hearing. Di ba? Hindi kita dinidemonize dito, ha? I am actually giving you the chance to present your side. Kaya dapat ganun din ang tingin ng ibang mga contractors na pinapatawag natin. Yun lang, Mr. Chair. Thank you, Senator Gatchalian. Thank you, Senator Bato. And Mr. Kirante, kayo po ang presidente nitong korporasyon. Yes, Mr. Che. And kayo rin po ang naglagay ng kapital. Yes, Mr. Che. Nakita ko sa inyong articles of incorporation, puro mga anak nyo, kamag-anak, puro Kirante. Anak yun. Mga anak nyo po. Kasi baka i-clarify ko yan, baka yung nakita mo dyan, wala pang income yan kasi hindi pa transfer ng hindi pa incorporated yung QM, Mr. Che. Ngayon, ang process pa yon kaya walang kita eh. Hindi pa, mali pala kanina eh. Sorry.
Pero mali pala kanina yung nakita ko. Ulitin natin. Anong pangalan nung inyong construction company na ginagamit sa DPWH? QM Builders. QM Builders Incorporated. QM Builders yun lang, Mr. Chair. Sole proprietor yun. Yes. Sole proprietor yung inyong corporation. Inyong ginagamit sa DPWH. Yes, Mr. Chair. Kami lang nag-umpisa yung mag-asawa. Tapos yung anong pangalan ng hardware ninyo? QM Builders pa rin. QM Builders Incorporated na. Hindi pa. Hindi Ito pa yung rin. construction is, Mrs. Chair, yung gusto namin gawing incorporated para yung halimbawa yung experience bilang contractor, ma-inherit sa halimbawa yung surviving years. Halimbawa kung may mangyari sa akin, yung experience ma-inherit sa amin. So itong QM Builders Incorporated, sa inyo ito, Hindi diba? pa, yes, Mr. Chair, sa atin, hindi pa activated yan. Kaya walang kita. So hindi nyo pa ginagamit to sa Hindi pa. pag-bidding? Hindi pa. Okay, sige po. Mr. Chair. Babalik po kay Secretary. Secretary, I'll just go back to yung slide kanina, yung mga may capitalization. But in the PCAM, us. We will Table. submit all this, Your Honor. Submit to us standard. And because I understand the document that trata, Mr. Kirante, sabi mo kanina, hindi pa nag-umpisa yung QM Builders as a contractor? Yes, Mr. Chair. Hindi ka pa nakagawa ng project? Hindi pa kasi yung nag-asawa ko ng 1991, nag-umpisa kami sa hardware. Yung maliit na hardware, nagtitinta ng bambo, mga ganun eh. Mga Bakit nasama ka sa 15 contractors sa listahan ng Pangulo? Kanina tinatanong ko, wala bang kukontra dito sa sinabi ng Pangulo na 545 billion worth of flood control projects ay ito lang mga 15 contractors ang nakakuha, kasama ka, QM Builders. Nandiyan ka pala, bakit hindi ka kumontra? Ba't ngayon sinasabi mo, hindi ka pa nakapag... Mr. Chair, kasi medyo nahiya ako. So sinasabi mo, mali ang Pangulo with respect to your company? Yung data is mali eh. Kasi ang totoo, yung 414 projects na nakuha sa QM, totoo lang is only 86 projects. Mr. Chair. Teka muna, sabi mo hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Ano yung sinasabi mong project? Ano ko lang siguro, bagitin ko lang. Noong 2003, nakalisensya na kami sa PCAB, only category D. Hanggang noong 2024, naging quadruple A na tayo. Pero dumaan pa kami ng single A. Noong 2011, hanggang nag-triple A tayo ng 2017 hanggang naging quadruple A tayo ng 2024. Mr. Secretary, naiintindihan mo ba yung sinasabi niya? Sabi mo hindi ka pa nakapag-umpisa ng project. Paano ka naging quadruple A? Ano ko lang, Mr. Che, yung sinasabi kong 1992 is hardware pa yon. Yung nakita niyo yung hardware. Hindi natin pinag-uusapan yung hardware mo. Ang pinag-uusapan natin flood control projects. Tinatanong ka kanina, sabi mo, hindi ka pa nagkapag-umpisa ng flood control projects. Paano ka nagkaroon ng lisensya? Paano ka naging quadruple A? At lalong mahalaga, paano ka nasama sa 15? gumawa ka na ng flood control project. Gumawa na tayo ng flood control projects. O ngayon gumawa ka na naman. Ano ba talaga yung totoo? Baka hindi ka makauwi sa araw na ito. Nagsisinungaling ka na naman eh. Ang sinabi ng Pangulo, kasama ka sa 15. Tama, Mr. Huwag mong mamaliitin ito. Bagatas dito, aartihin mo kami, sasabihin mo, hindi ka pa nagumpisa ka isang hardware. May problema dito eh. Ano na yan, history lang yung sinasabi ko, Mr. Chair. Ano na yung totoo? Yung totoo, may lisensya na tayo na quadruple A ngayon. O ngayon nga, ngayon meron ka ng quadruple. Yes, Mr. Chair. O, ilang project ang na-execute mo na? Marami na eh. O kanina sinabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Iyari ka. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Mr. Chair. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito ha. Mr. Chairman. Dito lang nagsisinungaling ka na eh. Mr. Chairman, if I may. Yes, Mr. Mukhang nahihirapan kasi si Mr. Kirante mag-explain. Tama ba to? Ang sabi mo kanina, hindi ka pa incorporated
at ngayon incorporated ka na in 2024. Yes. I don't know, Okay. no. Hindi rin. Yung incorporated, hindi, yung on process pa yun, hindi pa namin na ano yun, na-approve. So lahat ng project na ginawa mo, sole proprietor. Yes, Your Honor. So nakapag-project ka na. Yes, Your Honor. Ano yung sinasabi mong hindi ka pa nagsisimula or hindi mo pa nagagawa? Yung incorporated, kasi hindi pa na-approve yung ano namin, hindi pa naman na-practice, hindi pa na-transfer from sole proprietorship into... Yun, So kaklaruhin tama. ko lang, marami ka ng project at tama na isa ka sa top 15, correct Mr. Quirante? Yes, Your Honor. Pero hindi ka pa incorporated. hindi pa. Yun sole yung pa rin. sinasabi mong hindi ka pa incorporated. Yes, Your Honor. Yun yung binabanggit Ang niya gulo kanina. mo kasi Mr. Chair. paliwanag eh. Malabo pa rin eh. Mr. Secretary, tumatanggap ka ng isang sole proprietorship na mag-undertake ng flood control? Well, Mr. Chair, actually, he has the pickup license. Eh. His Paano siya license- nagkaroon ng pickup license as a contractor? He has the a pickup license. Paano ka Credited. nakakuha ng pickup license, Wala pa Mr. nung, Quirante? no- Sole wala- proprietorship ka lang? Yes, Mr. Chair. Kailan mo nakakuha yan? 2003. Hanggang nag-upgrade tayo sa 2007, naging B tayo. Hanggang 2011, naging A tayo. Yung 2017, naging triple A So, tayo. Ano yung net financial contracting capacity mo as a sole proprietorship? 40 billion, Mr. Chair. 40 billion? Yes, Mr. Chair. Yung financial statement mo, padala mo sa amin.